Una, si Earl Nightingale ay isang tagapagtatag ng industriya ng self-help at isang inspirasyon sa pag-unlad. Noong 1956, siya ay gumawa ng isang recorded spoken word, ang pinakakakaibang sikreto, na umabot sa higit sa 1 milyong kopya ang benta, kaya naging unang recorded spoken word na nakamit ang gold record status. Ang kanyang programa sa radyo, Ang Ating Nagbabagong Mundo, ay naging pinakamalawak na syndicated radio program at naiere sa buong mundo. Sa eksklusibong video na ito, ibinabahagi ni Earl Nightingale kung paano magtayo ng matagumpay na ugnayan sa mga customer, kumonekta ng kapangyarihan ng serbisyo sa kasaganaan, at lumikha ng pangmatagalang tagumpay. Lubos na pasasalamat kay Diana Nightingale sa pagsasama namin upang ilabas ang eksklusibong nilalaman na ito dito mismo sa aming YouTube channel. Sinong boss mo? Isa lang ang iyong boss. At bawat taong nagtatrabaho, mula sa pangulo ng pinakamalaking korporasyon hanggang sa shoeshine boy, pareho lang ang boss nila. Siya ay simpleng ang customer. Alam mo ba na ang iyong mga gantimpala ay eksaktong proporsyon sa iyong serbisyo? Tama iyon. Binabayaran tayo ng eksaktong halaga ng ating kinikita, pero hindi higit pa. At maaari mong malaman sa pamamagitan ng pagtingin sa anumang negosyo kung ano ang kinita nito sa pamamagitan ng nakikita mo kung ano ang meron ito. At ganito rin sa mga tao. Natatanggap natin ng eksaktong halaga ang ating kinikita, pero hindi isang sentimo pa. Kung susundan mo ang aking mga mungkahi, sa susunod na taon, magiging ibang tao ka na namumuhay ng mayaman, mapagpala, at may kahulugan na buhay. 4 na bagay, lahat sila'y simple. Enjoy! Kumusta? Ako si Earl Nightingale, at gusto kong isang kwento sa inyo na maaaring magdulot ng magandang pagbabago sa inyong buhay. Ngayon, kung alam mo na ang lahat ng sasabihin ko, ikaw ay isang kahangahangang tao. At ayon sa pinakabagong estadistika, kasama ka sa nasa tuktok na 5% ng lahat ng mga taong nagtatrabaho sa buong mundo. Binabati ka kung hindi mo pa alam ang mga bagay na sasabihin ko. Nakakapigil ka sa sarili mo, hindi lamang sa trabaho, kundi nawawala ka rin ng malaking bahagi ng pinakadakilang kasiyahan sa buhay. Gusto kong pag-usapan ang iyong boss at ang iyong relasyon sa kanya. Kung paano mo haharapin ang relasyong ito ay magtatakda ng iyong tagumpay o kabiguan. Ito ang magtatakda kung gaano karaming pera ang iyong kikitain o hindi kikitain. At ito ang magtatakda kung ikaw ay isang masaya o malungkot na tao. Kaya pag-usapan natin ang tungkol sa iyo at sa iyong boss. Sino ang iyong boss? Isa lang ang iyong boss. At bawat taong nagtatrabaho, mula sa pangulo ng pinakamalaking korporasyon hanggang sa shoeshine boy, pareho lang ang boss nila. Siya ay simpleng ang customer. Hindi pa man naging may iba. Wala ngayon, at hindi na magkakaroon pa ng ibang boss kundi ang customer. Siya ang tunay na boss. Dapat mong palugdan. Lahat ng iyong pag-aari, binayaran niya. Binibili niya ang iyong tahanan, iyong mga kotse, iyong mga damit. Siya ang nagbabayad para sa iyong mga bakasyon at naglalagay ng iyong. Ang customer ang magpapaaral sa iyong mga anak, siya ang magbabayad ng iyong mga gastusin sa doktor, at siya ang magsusulat ng bawat sahod na matatanggap mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng bawat promosyon na makakamit mo sa iyong buong buhay, at siya ang magtatanggal sa iyo kung hindi ka niya malugod na pinasasaya. Minsan, lalo na sa mga panahong ito ng komplikadong ekonomiya at malalaking negosyo, nawawalan tayo ng pananaw sa tunay na kahulugan ng negosyo. Ito ay nagsimula noong mga pinakaprimitibong panahon. Ang isang tao, upang maghanap buhay para sa kanya at sa kanyang pamilya, kailangang magbigay ng sariling pagkain at tirahan. Kailangan niyang lumaban at gumawa ng sariling kasuotan at primitibong sandata para sa pangangaso at mga kagamitan sa pangingisda. Sa mga sumunod na panahon, kailangan niyang gumawa ng sariling mga kagamitan sa pagsasaka. Sa madaling salita, bawat tao ay kinakailangang personal na sinisikap ng bawat tao na pangalagaan ang bawat aspeto ng buhay. Ngayon, natural lamang na lumitaw ang mga lalaki at babae na may tiyak na talento. May isa na espesyalista sa paggawa ng sibat, isa sa pangingisda, isa sa pangangaso, isa sa paggawa ng kasuotan, at iba pa. At natural lamang na madiskubre ng mga individual na ito na mas mainam na gamitin ang karamihan ng kanilang oras sa pagpapalaganap ng kanilang pinakamahusay na talento at ipagpalit ang kanilang produkto sa produkto ng iba.
Bilang resulta, natuklasan ng taong gumagawa ng sibat na ibibigay sa kanya ng iba ang bahagi ng kanilang pagkain, kasuotan, at iba pa kung magbibigay siya sa kanila ng mga sibat. Sa gayon nagsimula ang kalakalan at pangangalakal. Ngayon, mas komplikado ito ngayon, pero batay pa rin sa parehong prinsipyo. Ang pera ng isang tao ay bunga ng kanyang produksyon, at ipinagpapalit niya ito sa mga bagay na kanyang ang mga pangangailangan at mga kagustuhan. At dito pumapasok ang lohikal na pagpili. Ngayon, dahil ang pera niya ay bunga ng kanyang trabaho, nasa kanya na ang desisyon kung saan niya ito gagastusin. At dito niya tinatanggap ang papel ng boss. Gagastuhin niya ang kanyang pera lamang sa mga taong sa tingin niya ay nagkamit nito. At ito ang dapat na mangyari. Tayo ay pareho rin. Kung ang isang tao ay hindi maganda ang pagtrato sa iyo, nararamdaman mo agad na hindi niya pinaghirapan ang iyong negosyo at hindi mo ito ibibigay sa kanya. At ang ating kasaganaan bilang individual ay nakasalalay ng direkta sa ating pananaw sa kung ano ang ating ginagawa para sa kabuhayan. Ang lalaking nagtatrabaho sa linya ng pagkakabit ng mga sasakyan marahil hindi masyadong iniisip ang sasakyan sa puntong ito ng pagbili, o ang pamilyang sa huli ay bibili at maglalakbay sa sasakyan na iyon. Ngunit ang pamilyang iyon ang nagbabayad ng kanyang sahod, at hindi nila bibilhin ang sasakyan na kanyang ginagawa kung hindi ito nagtatamo ng kanilang paggalang at paghanga. Kung may pag-aalinlangan ka man kahit sandali, isipin mo ang mga sasakyan na dati sikat at hindi na makikita sa kalsada. Ito ay may kinalaman sa lahat ng produkto. Ang pagkamit ng matagumpay na pwesto sa ekonomiya ay hindi dapat ikalito sa pagpapanatili nito. Ito ay dapat kitain araw-araw, taon-taon. Walang kumpanya na hindi maaaring magsara. Lahat ay umaasa sa kung paano tinatrato ng boss ang mga kawani. Ang boss ay ang customer. At gayunpaman, ang customer ay lubos na patas, tulad mo. Maaring mabawi ang kanyang pagtangkilik. At kung siya ay tretuhin ng may kahalagahan na nararapat sa kanya, maaring sa loob ng ilang taon, madala niya ang maraming ibang tao sa iyong negosyo. Ngayon, hayaan mong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi mo siguro naisip. Kung sakaling sumakay ka sa iyong sasakyan at magsimula kang magmaneho sa buong bansa, dadaan ka sa libu-libong negosyo, mula sa mga maliit na restaurant, drugstore, tindahan ng mga bilihin, at mga gasolinahan hanggang sa malalaking korporasyon na sumasakop sa daan-daang ektarya at nag-eempleyo ng libu-libong tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bawat isa, maaring malaman mo kung paano nila pinapalakad ang negosyo. Alam mo ba na ang iyong mga gantimpala ay eksaktong proporsyon sa iyong serbisyo? Ang ating mga gantimpala ay eksaktong katumbas ng ating serbisyo. Tama iyon, binabayaran tayo ng eksaktong halaga ng ating kinikita, pero hindi higit pa. At maaari mong malaman sa pamamagitan ng pagtingin sa anumang negosyo kung ano ang kinita nito sa pamamagitan ng nakikita mo kung ano ang meron ito. At ganito rin sa mga tao. Natatanggap natin ng eksaktong halaga ang ating kinikita, pero hindi isang sentimo pa. At ito, muli, ay tamang paraan ng pagkilos. Maaring isang panahon ay mababa ang sahod ng isang tao, ngunit sa bandang huli, ang timangan ng buhay ay magkakabalanse at siya ay tatanggap ng eksaktong halaga ng kanyang pinaghirapan. Mayroon, syempre, dalawang paraan kung paano tayo binabayaran sa ating ginagawa. Isa ay sa anyo ng salapi, at ang isa ay hindi masyadong matanggap. Ngunit para sa marami, ito ay mas mahalaga. Ang huling anyo ng pagbabayad na ito ay dumadating sa anyo ng kasiyahan sa sarili at kasiyahan dahil sa mga natapos na gawain. Ito rin ay dumadating sa anyo ng kasiyahan sa posisyon, sa pagkakatayo na ibinibigay sa atin. Kaya bawat isa sa atin ay binabayaran sa dalawang paraan na ito, salapi at kasiyahan. Mayroong simpleng paraan upang madagdagan ang dalawang anyo ng kita na ito, salapi pati na rin ang kasiyahan sa sarili. At magagawa mong gastusin at maramdaman ang mga resulta. Una, gusto kong lubos na maunawaan mo ang dakilang batas na nagiging pundasyon ng buhay, negosyo, at personal na buhay. Ito ay ang katotohanan ang mga gantimpala natin sa buhay ay palaging eksaktong proporsyon sa ating serbisyo. Kung mas maraming pag-isipan mo ito at obserbahan ang mga tao sa negosyo, mas makikita mo ang hindi maikakailang katotohanan nito. Ngayon, subukang tansyahin ng maayos ang bahagdan ng kabuoang abilidad na ibinibigay mo sa iyong trabaho. Hindi ko naniniwala na mayroong nagbibigay ng 100%.
Hindi rin kaya na magbigay ng 100% araw-araw. Ako mismo ay alam kung hindi ko nagagawang magbigay ng 100%. Subukang tansyahin kung anong bahagdan ang itinuturing mong ibinibigay mo sa iyong trabaho. Maaari bang sabihin na ito ay 30%, 50%? Anuman ang sagot mo, subukang magdesisyon ngayon dahil ang iyong mga gantimpala ay eksaktong proporsyon sa iyong serbisyo. Maaari mong madagdagan ang iyong kita, pati na rin ang kasiyahan sa sarili, sa pamamagitan ng pagbawas ng agwat sa pagitan ng iyong ibinibigay sa trabaho at ang 100% na, maaari nating sabihin, na maibibigay mo sa ilalim ng mga perpektong kondisyon. Hindi mo na kailangang humiling ng pagtaas ng sahod. Ang kita ay magpapakita ng kusa, at sa tamang panahon. Maaring mayroong pag-aalinlangan ka, ngunit subukan mong paniwalaan ang sinasabi ko ngayon, ang ikalawang punto na nais kong ipahayag ay ito. Kapag nagsimula kang gawin ang iyong trabaho ng mas mahusay kaysa sa dati, agad kang tatanggap ng hindi mabilang na kasiyahan sa sarili. Makikita mo rin na ang isang nakakabagot o hindi gaanong kawili-wiling trabaho ay magkakaroon ng bagong kahulugan at interes. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa mo sa buong araw sa trabaho. Subukan sa bawat pagkakataon na gawin ng kaunti pa kaysa sa kailangan. Higit pa sa binabayaran sa iyo. Dahil kung hindi ka gagawa ng higit pa sa binabayaran sa iyo ngayon, hindi mo maipapakita ang karapat-dapat na pagtaas ng sahod. At ang ikatlong punto na nais kong ipahayag ay ito. Bawat isa sa atin ay magkakaugnay. Tulad ng aking binanggit kanina, ibang tao ang nagbabayad ng ating mga sahod, bumibili ng ating mga tahanan, nagbibigay ng mga damit, pagkain, at edukasyon sa ating mga anak. Kaya't umaasa tayo sa iba para sa ating mismong buhay, tulad ng kanilang umaasa sa atin. Ngayon, kung inaasahan nating ibigay ng iba ang mahusay na serbisyo at magandang mga produkto para sa perang ginagastos natin, hindi ba't makatwiran na tretuhin natin sila ng parehong paraan? Bawat oras na ginugugol natin sa ating trabaho ay dapat gamitin sa pagsisikap na ibigay ang pinakamahusay na kaya nating gawin, 1 dosina ng tinapay, para sa perang ginagastos ng mga customer ng aming kumpanya para sa mga produkto at serbisyo namin, at sa pamamagitan ng mga ito, binabayaran ang ating mga sahod. Ang isang tao na nagsisikap na makakuha ng pinakamalaking kapalit sa pinakamaliit na pagsisikap ay nagpapaloko lamang sa kanyang sarili. Sa huli, magkakabalanse rin ang timangan. Kailangan nilang gawin ito, sapagkat iyan ang batas. Kahit na gusto natin o hindi, ang ganitong uri ng individual ay tunay na lumiliit bilang isang tao, at wala siyang tunay na lugar sa isang dinamikong at mabilis na nagbabagong mundo. Ang ika-4 na punto ay subukang araw-araw na hanapin ang paraan kung saan maaaring mapabuti ang trabaho na iyong ginagawa. Dito, muli mong pinapangako ang pagtaas ng iyong kita sa parehong kategorya. Alam nating lahat na tatawanan ito ng mga siniko. Kilala ko sila, kilala mo sila. Ngunit hindi ko kilala ang sinuman na maaaring sabihing nagtatagumpay sila. Ikaw, kilala ko ang maraming mga lalaki at babae na nasa tuktok ng kanilang larangan, na nabubuhay araw-araw sa paraang inirerekomenda ko. Sa halip na sumama sa isang taong hindi pa napatunayan sa kanyang sariling buhay na alam niya. Mas gusto kong maniwala sa sinabi ng taong nagsabing, kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Nararamdaman ko, katulad mo, na mas may kakayahan siya magsalita kaysa sa taong nagmamalaki na marunong pero nahuhuli sa pagbabayad ng kanyang mga abuloy. Sa anumang paraan, sulit subukan ito. Kung susundan mo ang aking mga mungkahi, sa susunod na taon, magiging ibang tao ka na namumuhay ng mayaman, kasiyahan, at may kabuluhan. 4 na bagay, lahat sila'y simple. Una, tandaan na ang mga gantimpala natin sa buhay ay eksaktong proporsyon sa ating serbisyo. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking bahagdan ng iyong kakayahan at talento sa iyong trabaho, ikaw ay dapat magtaas ng iyong kita ng malaki. Pangatlo, dahil ang ating buhay ay umaasa sa iba, tretuhin ang iba sa bawat aspeto ng iyong buhay ng eksaktong paraan na nais mong tretuhin kanila. Kung inaasahan mong ibigay ng iba ang mga mahusay na produkto at serbisyo para sa pera na inyong ginagastos ng iyong pamilya, dapat mong tiyakin na ang iyong trabaho ay ginagampanan ng mahusay, dahil ito ang pera ng iba na nagbabayad ng iyong sahod. Pang-4, subukang hanapin araw-araw ang paraan kung saan maaaring mapabuti ang iyong trabaho. At higit sa lahat, kilalanin ang iyong boss.
Siya ang customer. Treatuhin mo siya ng respeto, pangangalaga, kahusayan, at pagkamabait na nararapat sa kanya. Tandaan na siya ang nagbabayad ng lahat ng iyong mga bayarin buwan-buwan. Siya ang bibili ng lahat ng iyong pag-aari sa hinaharap. Maaring siya ay bastos, malalaswa, walang kaalaman, mapagkunwari, at lubusang walang modo. Madalas na ganyan siya, at dito, mas mahalaga na tretuhin mo siya ng buong pag-aalaga at atensyon na kaya mong ibigay. Kung hindi mo ito gagawin, at kung pinahihintulutan mong makaapekto sa iyo ang kanyang pananaw, ibig sabihin ay inaamin mong siya ang mas malakas na tao. Kung gagawin mo ang parehong paraan ng pag-uugali na ginagawa niya, inaamin mong hindi ka mas maganda kaysa sa kanya. Ngunit karamihan ng mga tao ay mababait na tao. Sila ay mga taong tulad mo at tulad ko, na nais na magustuhan, nais na magkasundo, at nais na maging mga kaibigan. Sila ay may mga problema at kalungkutan na hindi natin alam, at sila ay nagkakaroon ng mga masasamang araw at mga pagkadismaya. Siguraduhin na ang oras na kasama mo sila ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanilang araw, at nais nilang bumalik, hindi lamang dahil sa iyong kumpanya, kundi dahil sa iyo. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito sa loob ng 1 taon, ikaw ay magugulat at matutuwa, at matatagpuan mong hindi mo gustong mabuhay sa ibang paraan kahit para sa buong mundo kung ikaw ay nakatira na sa paraang ito. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin na panoorin. Ang opisyal na bersyon ng The Strangest Secret ni Earl Nightingale.